Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita nating balitang ito na kung saan si First Lady Lisa Marcos ay lumabas na po at nagpakita na po mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung isang issue na dapat hindi makalimutan ng mga kababayang Pilipino po natin patungkol po sa mga Duterte. Kasi alam naman po natin, samut-sari yung mga issue na lumalabas ngayon. Mainit yung politika ngayon, mainit yung mga balita ngayon patungkol po sa pagkaka-aresto at pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte dyan po sa The Hague, Netherlands. At yung mga drama ng kanyang mga kaalyado sa politika mga kababayan. So ngayon, eto, may nakita po tayong video na kung saan kapopost lamang po mga kababayan na eto pong si First Lady Lisa Marcos nasa Pilipinas na pala po kahapon pa. Dahil kung titingnan nyo ang petsa ngayon, March 16. And then kahapon si First Lady Lisa Marcos mga kababayan ay umattend sa Negosyo Summit dito po sa bansang Pilipinas. So eto, panoorin po natin etong nakita nating video mga kababayan na kung saan magpapatunay po ito na nasa Pilipinas po etong si First Lady Lisa Marcos at fake news po yung ipinapakalat ni Maharlika na na-detain sa ibang bansa etong si F. Elisa. So ngayon, eto pakinggan po natin or panoorin natin etong bidyong nakita nating ito. Ayan. Ayan mga kababayan, no? Si First Lady Lisa Marcos nasa Pilipinas na po. Ayan, umattend siya sa Negosyo Women pala, hindi Negosyo Women Summit 2025. Eto, panoorin pa natin. Ayun, pinakita yung cellphone nung nagbibideo. Ang galing nung nagbibideo. Bakit mga kababayan? Para ma-prove niya na totoo yung video na nasa Pilipinas na itong si First Lady Lisa Marcos, ipinakita niya yung cellphone niya. Yung araw, petsa, at saka po yung yung mismong oras. Kung titingnan nyo, nakalagay dito Saturday, March 15, 11:32 mga kababayan. Hindi natin alam kung umaga ba yan or gabi. Basta 11:32 yung nakalagay po dyan. Ayan o. O so paano ba yan? Di ba pinapakalat nila ilang araw na daw na nakadetain mga kababayan etong si F. Elisa sa ibang bansa dahil nga daw po doon sa kinasasangkutan di umano na ipinapakalat nitong si Maharlika. Ngayon, ayan o, maliwanag naman na ayan, nasa Pilipinas si First Lady Lisa Marcos. Sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapapaniwala sa fake news kasi unang-una, gagawa talaga sila ng matinding issue para ilihis yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Gagawin nila lahat yan para sirain si PBBM, sirain ang gobyerno ni PBBM kahit na mga kababayan fake news pa ang ipinapakalat po nila. Eto, napakaliwanag oh. Ayan. Oh. Ayan si First Lady Lisa Marcos mga kababayan na sinasabi nila na nakadetain, nakakulong sa ibang bansa. Nasa Pilipinas. Umattend pa sa isang event na kung saan mga kababayan etong Negosyo Women Summit 2025. Tapos papalabasin ni Maharlika ng mga DD-shit na ay may nasagap kaming balita. Si First Lady Lisa Marcos nakadetain. Kaya pala ipinadakip si Tatay Digong kasi ganito ganyan. Ginagamit lang na pantapal sa issue. Ayan. Fake news kayo ngayon. Diba? Yan yung mga yan. Ipinakita. Yan mga kababayan ha. Sana yung mga nagpapakalat dyan ng fake news, galing-galingan nyo naman. Kasi masyadong bistado kayo sa mga fake news na ipinapakalat nyo laban po kay F. Elisa. Laban din sa gobyerno ni PBBM. Bakit hindi na ba talaga kaya? Kailangan ba talaga ng may fake news na ganito para masabi na na wag matuon yung atensyon ng sambayan ng Pilipino sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte? Ayan.
at least nasagot natin yung fake news na ipinapakalat nila. Kasi magaling yung nag-video. Ipinakita yung araw, buwan, petsa, and then itong mismong oras. Sana matauhan na yung mga nagpapakalat dyan ng fake news na hindi po maganda yan. Lalo po yung ikalulubog ng sinusuportahan nyo pong kandidato. Sa totoo lamang po. Ano po ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa napakatinding issue na dapat ay kinakaharap ni Vice President Sara Duterte at sinasagot nila. Kasi unang-una mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, may mga responsibilidad sila na dapat nilang sagutin. Hindi pa nagtatapos sa issue ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte yung mga pananagutan na dapat pong sagutin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kasi kung tutuusin mga kababayan, di ba mga kababayan, meron pong napakatinding issue dati na hindi po nila masagot-sagot. At yan ay patungkol po mga kababayan doon sa pagtanggap ni Sara Duterte, di umano, ng pera galing po dito kay Sammy O, yung hinihinala na drug lord. So ngayon, kung titingnan nyo, balikan ulit natin at panoorin po natin ito pong video na nangyaring hearing dyan po sa Quadcom na kung saan mga kababayan, dito talaga nadikdik ng matindi ni former Senator Trillanes ito pong mag-amang Duterte. Ano po, kasi hindi sila makapurma kay former Senator Trillanes nung pilit na ipinapalabas na yung patungkol mga kababayan dun po sa bank account. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating video galing po sa News 5 dito po sa TikTok. Ano po, i-play na po natin. Senator Trillanes, sinabi po niya na piki ang war on drugs nung panahong administrasyon ni former President Duterte. May I ask to former Senator, bakit po nyo sinabi na piki ang war on drugs? Ang statement po na yon na peke po ang war on drugs ni Duterte noong nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila de Lima at dun sa aming sariling pagkalap na impormasyon. At base na rin dito po sa testimonya, Mr. Chairman, ni Arturo Las Cañas sa ICC na naisumite niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadcom. At doon sa kanyang video, sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino. Totoo naman. Iba't ibang sektor ng lipunan. Totoo naman mga kababayan, kasi sa dami ng mga kababayan po nating binawian talaga ng buhay at nawala, talagang kahit yung mga normal na mga kababayan po nating Pilipino, talagang magkakaroon po ng takot. Kaya lang naman kasi nila nasasabi na tahimik yung mga panahon na yon, kasi nga mga kababayan, na puno ng takot ang mga kababayan Pilipino po natin dahil sa ginawa ng dating administrasyon. Pero yung totoong problema na dapat po ay sinusolusyonan nila at winawakasan nila, hindi naman po talaga nangyari. Kita nyo nga pagkatapos ng term ni dating Pangulong Duterte, ganun pa rin, talamak pa rin mga kababayan, di ba? Ipagpatuloy pa natin. Para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs, kaya nga siya na-mention po na siya ang Lord of all drug lords. Di ba? Ito po ay sinabi niya na mga kasabwat ni Duterte ay sina Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy. At ito po si Michael Yang ay ayon mismo sa report ni Colonel Acerto na dating Deputy Director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police. Sinumite niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Yang. Ito naman po, doon sa sinasabi niyo po, Mr. Chairman, na si Jimmy Guba na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si Michael Yang ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay nakalap namin. Pero ngayon po, kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita ng mga deposito sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. At kung papayagan po, ito, panoorin nyo ha. Akong
PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. How many minutes will be your presentation? Ano lang po yan? 5 slides lang po ito. Pero I will focus on the last slide lang ako. Kasi sa totoo lang mga kababayan, dito nyo makikita na talagang na talagang may ipinakita ng mga ebidensya etong si former Senator Trillanes patungkol po sa pagtanggap ng drug money mga kababayan nitong pamilyang Duterte. Kabilang po dyan si Vice President Sara Duterte kasi nakalagay po yung mga pangalan nila doon nung ini-encash nila or wini-withdraw nila eto pong pera na galing po dito kina Sammy Oy na hinihinalang drug lord. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sige, Mr. Chairman. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, yan. ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. Grabe no? Ngayon kung Tapos sasabihin nung iba na wala daw pera mga Duterte. Wala daw idinagdag ni isang puste sa bahay mga kababayan. Napakarami namang ari-arian. Tapos napakalaki ng pera sa mga bank account. Kaya pala ayaw ipakita yung mga bank account kasi merong laman na halos nasa 2 billion mga kababayan. Partida. Hindi pa yan yung mismong updated na nilalaman nung mga bank account ni dating Pangulong Duterte. Baka nga ngayon ang pera ng mga Duterte napakalaki na. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara. Diba? Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No? Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste. Duterte, meron kay... Grabe, hindi mapakali si Sara, no? Naandi dito pala mga kababayan si Sara Duterte noong mga panahong pinag-uusapan ito dyan sa Quadcom. Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung talagang kinaharap dyan ni former Senator Trillanes, yung mag-amang Duterte talaga. Noong ipinapakita niya, etong mga ebidensyang ito na hawak po niya. Na kung saan, kitang-kita yung pagtanggap di umano ng pera ni Vice President Sara Duterte galing po sa mga drug lord. Ano po, lalo na dito kay Sammy Oy. Pulong Duterte at meron po kay Hanilep Abansenya. Grabe, no? Mga ito ay mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro noong mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April. Grabe! No? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin, si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan, under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan. Yan ang pinakamatindi mga kababayan. Kaya po talaga dapat siyang sumalang sa impeachment trial. Kasi unang-una mga kababayan, nung siya ay mayor pa lamang, tumatanggap na po siya ng suhol. Galing po mga kababayan, dito po kay Sammy Oy na hinihinalang drug lord. Ngayon, ang problema kasi dito mga kababayan, partida mayor pa lang siya nung mga panahon na yan. Diyan, tapos sasabihin ng mga Duterte na wala silang ginawa na mali nung panahon po na sila ang nasa kapangyarihan. Kung wala silang ginawang mali, di sana wala itong mga ebidensyang ito. Kaya nga dapat mga kababayan talaga na sumalang sa impeachment trial etong si Vice President Sara Duterte para mapag-usapan ito, mapalabas etong mga record na ito mga kababayan, etong pag-withdraw niya ng pera na nagkakahalaga
ng nasa 14 million mahigit mga kababayan. Ganun po katindi. Biruin nyo ang mga withdrawal dito, 14 million, 15 million mahigit, 41 million, 19 million. And then yung total mga kababayan, may 42 million pa nga And then yung total mga kababayan, nasa 133 million something. Biruin nyo kung gaano katindi nito. Bribery, no? Tapos process of the Tama. trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung na-cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita nyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-cash, no? Tapos itong mga anak, sila Baste, Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Grabe, no? Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. Tama talaga. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Yun yung pinakamasaklap mga kababayan. Partida ang galing dito. Mayor pa lamang, si Vice President Sara Duterte, sagana na po ang pamumuhay dahil nakakatanggap ng suhol mula po dito kay Sammy Uy. So ngayon, ang isa pa dito mga kababayan na pinakamatindi rin, talagang yung mga karibal nila sa kanilang mga negosyo, yun po yung tinatamaan mga kababayan ng madugong pakikipaglaban ni dating Pangulong Duterte sa ipinagbabawal na bato. Kaya nga kung tutuusin mga kababayan, yung mga nagsasalita na pinoprotektahan daw ng administrasyong ito yung mga adik mga kababayan, walang katotohanan yan. Dahil unang-una, ang ipinaglalaban ng administrasyong ito yung mga biktima na nadamay nung panahon na ginagawa nila yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Kaya kung tutusin talaga itong isyo ni Vice President Sara Duterte, yung pagtanggap ng suhol at yung panunuhol mga kababayan, napakabigat po niyan. At yan po talaga yung isang bagay para ma-impeach talaga siya mga kababayan, isang pinakamatibay na dahilan or batayan para ma-impeach po etong si Vice President Sara Duterte at para makulong mga kababayan sa The Hague, Netherlands etong tatay niya na si dating Pangulong Duterte. So ngayon, kayo mga kababayan, ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na pinag-usapan po natin? Ano po ang masasabi nyo mga kababayan hingil sa paglabas ni F. Eliza na kung saan fake news itong mga DDS na nagpapakalat ng issue na nakulong daw or na-detain sa ibang bansa itong si First Lady Lisa Marcos mga kababayan? At ano rin po ang komento ninyo dito sa isang bagay na ito na dapat po ay sinasagot ng mga Duterte at dapat pinaghahandaan din ni Vice President Sara Duterte dahil sasalang po siya mga kababayan sa impeachment trial sa darating po na July. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po sa inyong lahat.